Patay ng mabagsakan ng basketball goal ang isang teenager sa Magalang, Pampanga. Nahuli kamang disgrasya ang dahilan ng pagbagsak nito sa pagtutok ni CJ Torida mula sa GMA Regional TV. Ikinabigla ng lahat ang biglang pagbagsak ng basketball goal na ito sa covered court ng Barangay San Isidro sa Magalang, Pampanga. Ang trahedyang ikinamatay ng 13 anyos na lalaki. Nagsimula ng puntahan niya at dalawang kasama ang court na ayon sa barangay ay hindi pa tapos at hindi pa nati-turnover sa kanila. Nakabakod pa ng yero. Binuksan nila yung yero, kaya pumasok sila, nilaro yung court. Ayon sa pulisya, inakyat ng 3 ang basketball goal at pumunta sa likurang bahagi ng backboard. Inalog nila ang basketball goal habang ang nasawing biktima ay nakakapit sa ring. Niyugyug nila yung mismong ring ng court at eventually yung isa, naghang siya doon sa mismong ring, doon bumagsak yung ring. Ayon sa tiyahin, may mga tao na sa court nang pumasok ang biktima at sinusubukan lang nito ang ring. May mga tao talaga doon. May mga laging naglalaro doon. Kaya pumasok din siya para maglaro. Kung maayos lang yung pagkakagawa ng basketball ring na yon, hindi matutumba. Pero depensa ng barangay, hindi pa kasi ito tapos. Di pa naman nakatapos yung court, ma'am. Kasi yung daanan pa, pinapagawa ko pa yun 1 week bago pa buksan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nagpaliwanag si Attorney Michael Poa kaugnay ng nangyaring meeting ng Office of the Vice President at Commission on Audit noong 2023. Ayon sa auditor na humarap sa impeachment trial, hiniling noon ng kampo ng bise, audit query na lamang ang ibigay sa halip na audit observation memo sa Office of the Vice President. Nakatutok si Ian Cruz. Tinanong ng ilang senator judge si State Auditor Roderick Wamil sa nangyaring pulong sa pagitan ng Office of the Vice President at Commission on Audit noong September 2023. Sabi kasi ni Wamil, sa pulong na yon, hiniling ng kampo ng bise na wag silang bigyan ng audit observation memo na naglilitanya ng mga nakitang paglabag sa kanilang liquidation ng confidential funds. Sa halip, baka maaring bigyan na lang sila ng audit query. Tumanggi ang COA dahil labas ito sa itinakdang proseso. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. Kung pumayag kayo na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. Kaya hindi po kami nagbigay, Your Honor. Kasama sa pulong na yon ang dating staff ni Vice President Sara Duterte at ngayon kanyang defense counsel na si Attorney Michael Poa. Hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. I believe there is no conflict with respect to that given that he is not the one in trial in this case. Sa isang punto, tumayo si Poa para magsalita. Could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting? Unfortunately, counsel, no. You will have the appropriate opportunity during your presentation of evidence. Tinanong ko si Attorney Michael Poa kung talaga bang hiniling nila sa COA na magkaroon ng audit query. Wala namang masamang nangyari doon. And nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA ICFAO that asked for that meeting. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin, kung kaklarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, di ba? Ang gawin nila. Ayon sa website ng COA, ang audit query memo ay inilalabas ng COA auditors sa kanilang ino-audit na ahensya para maidokumento ang kanilang mga tanong patungkol sa kanilang pagsusuri. Layo nitong masagot ang mga tanong na maaaring maging daan para maging klaro ang audit o maging daan para mag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM at iba pang notices. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Lumutang na ang 4 na isinasangkot sa karambola ng mga motorsiklo sa Davao City na ikinasawi ng 2 mag-live-in partner.
Hindi nila ito karera, kundi iabangan lang ng motorsiklo. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Magkaangkas ang mag-live-in partner sa Davao City nitong Lunes nang banggain sila ng isa pang motorsiklo na sumalpok din sa isa pang motorsiklo. Ang gulong ng nambangga may tinamaang isa pang motorsiklo. Isang araw matapos ang karambolang yan sa Davao Bukidnon Road na ikinasawi ng mag-partner. 4 na lalaki ang nagtungo sa Baliuk Police Station kaugnay ng naganap na karambola. Isa sa mga sumuko ay ang unang napaulat na tumakas, habang ang isa naman ay isa sa mga driver ng mga umano'y nagkarerang motor. Humingi sila ng tawad. Ang 2 pang lalaki ay nagpunta roon para lamang linisin ang kanilang mga pangalan at sinabing wala silang kinalaman. Ang isa sa kanila ay may-ari lamang umano ng motorsiklo at nangatwirang hindi siya ang nagmamaneho nito nang mangyari ang insidente. Habang ang isa naman ay napagbintangan di umano na siyang nag-organisa ng sinasabing karera. Based manggod sa among pagkinabian nila gahapon, ma'am, mahulog nga murag kanang mag-amigo lang ning tulo, then naalang po sila mga nagtambay rin sila dito, ma'am, no, sa naman na coffee shop go dira og kanang gasoline station. Then ang ilang term is was diligent, actually gani drag race ang ilang term kanang kahambugay og motor. Sasampahan sila ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawi na tubong Mati City, Davao Oriental at nakatira sa Davao City para magtrabaho. Ang akong panawagan nun, sir, nga makuha na mo ang hustisya nga sa panyatabo. Damo mo sa pasakag kaso. Mawag na siya, sir, para makapanubag po sila sa ilang himo. Nanawagan din sila ng tulong pinansyal para maiuwi ang mga labi sa Mati City. Isang anak ang naulila ng mag-partner. Kinsa, sir, ba sa nalimalong mga kasing-kasing mutabang, sir. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Bahagyang bumagal ang inflation na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Naitala sa 6.2% ang inflation rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mabagal po yan kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Pangunahing nakabagal sa inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bumagal din ang gastusin sa edukasyon nitong Hulyo kumpara noong Hunyo kung kailan pasukan, pati ang pagmahal ng mga restaurant at accommodation services. Bumagal din ang pagmahal ng alcoholic beverages at ng pagkain gaya ng bigas at isda. Mga kapuso, mahal na nga ang langis, may mga nananamantala pa. Sa May Kawayan, Bulacan, nasa kote ang 11 sangkot sa paihi modus. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagdating sa gate ng target area sa May Kawayan, Bulacan, agad dinisarmahan ng NBI agents ang mga bantay sa pinakaloob ng compound. Arestado ang 11 individual na huli sa akto na nagsasagawa ng paihi o fuel pilferage. 1,000 galon ng gasolina at 10,000 litro ng methanol ang nakumpiska sa illegal na operasyon na ilang linggo rin minanmanan. Dito na natin nakita yung iba't ibang mga kagamitan sa pagsasagawa po ng pagbimix o yung adulteration ng fuel at yung pagsasalin po. May mga component po ng methanol gasoline mixture na ginagamit po nila. And upon verification po sa Department of Energy, they are not authorized to do this. Ayon sa NBI, delikado raw ang ginagawang paghahalo ng grupo ng mga fuel products at kemikal, lalo't di raw ito otorisado ng Department of Energy. Kung maisalin po sa mga sasakyan, maaaring makasira or higit pa rito, maaaring maging sanhi ng aksidente, pagkasunog or maaaring dahil sa pagkasira ay magkaroon ng aksidente sa pagbabiyahe. Di rin umano ito patas sa ibang kumpanya na nagbebenta ng langis. Na-inquest na sa reklamong fuel adulteration and proliferation ang 11 inaresto na wala pa ring pahayag. John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinagtalunan sa Kamara kung pwede bang alisin ang singil sa system loss na iniutos ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Kabilang sa inusisa, bakit may VAT pa ang kuryente hindi naman na konsumo? Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa Kamara nagprotesta ang mga nanawagang tanggalin na ang singil sa system loss o yung kuryenteng hindi naman nagamit, kabilang ang ninakaw gamit ang mga jumper na tinuturing na non-technical system loss at yung natural na nawawala habang dumadaloy papunta sa mga bahay. Kahit hindi yan na konsumo, may value-added tax pa rin yan o VAT, kaya inusisa sa Kamara ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang legal basis po natin dito is Section 105 of the National Internal Revenue Code, which states that general rule po, any person who sells or renders services is subject to VAT. Pero pagkontra ng isang dating mambabatas, naggamit na kuryente ang dapat batawan. Sale of electricity, may VAT. Does that include system loss? No, Mr. Chair. You cannot sell system loss. Hindi raw batas ang nagsama ng system loss sa mga may VAT. VAT on system loss was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime. Ibang batas naman ang binanggit ng Energy Regulatory Commission na batayan. Ang pinaka-basis po ng umiiral ngayon na charging natin ng system loss is RA 7832, and then this was amended by Section 43F of EPIRA. Pero sabi ni Nery Colmenares, kahit sa batas na yan, hindi na kailangan ng bagong batas para alisin ang VAT sa system loss. Look at 87832. Nothing in this act shall impair the authority of the ERC to reduce or phase out the technical or design losses as a component of system loss. So ERC has the power. Hindi na kailangan pala na magbatas pa. Iniutos man ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang pag-alis sa system loss charges, iginiit ng ilang ahensya ng pamahalaan at power utilities na non-technical o nakaw na kuryente lang ang pwedeng alisin. Pero it will take time, money, and also enforcement, Mr. Chair. There has to be a cost-benefit analysis on this. How much are we willing to spend para mabawasan siya? Sabi ng Meralco, gumagastos na sila para hindi malaki ang nawawalang kuryente at hindi kakayanin kung bubunuin ng distribution utilities ang system loss. Ang income po ng Meralco only as a distribution business ay umaabot lamang ng 29 to 30 billion pesos noong 2025. Ang system loss charge po, kagaya nung nasabi kanina, kung tatanggalin yung buong system loss charge, ay umaabot po iyan sa mahigit 27 to 28 billion pesos. Yes, we will be operating at a loss. Mahihirapan din ang mga electric cooperative pag pinaako sa kanila ang system loss. 10% lamang po ng kanilang kinokolekta ang maiiwan. At ang 10% na ito ay hindi po sasapat para pagandahin at pondohan ang infrastructure ng ating mga kooperatiba. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang listahan ng mga walang pasok bukas, araw po ng Huwebes. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa buong Nueva Ecija. Wala namang face-to-face classes ang lahat ng antas sa Rodriguez Rizal. Hanggang senior high school naman ang suspendido sa Pateros. Dagdag po yan sa mga lugar na una nang nag-anunsyo na walang pasok dahil pa rin sa bagyong Maymay. Patuloy na tumutok sa 24 oras at GMA News para sa iba pang anunsyo. Pagkatapos magpakilig sa You're My Favorite Song, back in his element naman si Heath Hornales na muling sasabak sa maaaksyong eksena sa kanyang guesting sa Task Force Firewall. Makichika kay Nelson Candas. Big Brother! Charm ang hatid ni Heath Hornales as guest star sa Never Say Die. Ulit pa rin tayo ng dati. Pogi pa rin. But don't let this pretty face fool you. Dahil palaban sa aksyon ng Sparkle Star na magbabalik sa GMA Prime. This time, makakasama naman niya ang mga agent ng Kapuso Action Series na Task Force Fireball. In his element si Heath sa maraming eksena at tila pinaghandaan niya raw ito all his life sa pagkakahilig niya sa martial arts
na namanan niya sa amang aktor at stunt director na si Michael Roy Hornales. I'm super thankful din for my dad na tinuruan niya ako starting young hanggang ngayon, tinuturuan niya pa rin ako. Opo, parang mas gamay ko po yung action at sa YMFS nangangati na po ako mag-fight scene. Saktong-saktong araw ang guesting na ito in preparation sa isa pang full-blown action series na Hari ng Tondo. Kasama naman sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Sa kabila ng excitement sa new projects, miss na raw ni Heath ang kanyang mga kaibigan na hindi na niya nakakasama sa taping. Sa pagtatapos ng You're My Favorite Song, umaasa si Heath na makikita niya soon sina Marco Massa, Clifford at Caprice Cayetano. Our journey doesn't end there pa. Magkikita-kita po ulit kami in the future again and sana magka-season 2. Only 1 month to go. Sa ibang larangan naman magpapahanga si Heath. He is set to conquer the concert stage this time sa kanyang Heath's Time concert sa New Frontier Theater. Super excited dahil yung mga kakantahin ko rin po doon, I'm sure matutuwa po yung mga tao. I'm just really thankful na lahat po ng mga blessings na to arrived. So, ayun, I'm just overwhelmed by happiness. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May kasabihan nga tayong habang may buhay, may pag-asa. Mga kapuso, patuloy diyan ang kwento ng isang aso na nasagip mula po sa isang dog pound sa Aklan. At ang tiyak sana nitong kamatayan ay napalitan ng mas magandang pagkakataon para mabuhay. Meet Felicia, ang asong nasagip ng Aklan Animal Rescue and Rehabilitation ilang araw bago siya isailalim sa euthanasia sa isang dog compound. Hindi lang yan ang good news dahil si Felicia nabigyan pa ng bagong tahanan sa Massachusetts, sa Amerika, kung saan nakatira ang umampon sa kanya at ngayon fur parrot niyang si Katie. Abay, naging matagumpay ang pagbiyahe kay Felicia mula rito sa Pilipinas papunta sa Amerika dahil sa pagtutulungan ng ilang individual. At bago yan, ilang buwan din muna siyang inalagaan at ginamot ng Philippine Animal Welfare Society. Talagang nabuhay sa pagmamahal. Buti pa si Felicia, may USB. Ano? May visa ba pag hayop? Ay, parang wala. Wala, Gawa-gawa ko lang yun. At yan ang mga balita. Fake news yun, Ngayong Miyerkules at ako si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.